So, welcome back ulit mga boss no sa ating channel. So, Katropang Sounds ulit. And ngayon ang video natin ay tungkol sa kung paano gamitin ang DG controller o skin ng virtual na gamit ang cellphone no. Itong DG controller natin mga boss ay nakuha lang natin sa Play Store. So, pwede natin siyang i-install sa Play Store no. So, gamit ang ating Android phone, so pwede na tayong makapag-remix ng mga music. So, sa mga nais mag-practice or magsimula sa pagiging DJ or spinner, pwede nyong pagpraktisan ang DJ controller na pwede nating ma-install mula kay Play Store no. Pwede nating install na galing sa Play Store. So, gamit ang ating Android phone. So, magre-remix tayo ng music. So, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin na halos lahat ng pwede nating i-apply sa ating music is same pa rin kung gumagamit tayo ng laptop no. So, pwede natin gamitin pang monitor sa ating sound system kahit cellphone lang. So, simulan natin ating pag-remix mga boss. So, ayan mga boss no. So, magpe-play tayo ng music sa DIC 1 no. So, bali may nakaload na music na sa DIC 1 na natin guys no, naka-play. So, kung maglo-load tayo ng music mga boss sa DIC number 2 ay kailangan pindutin nyo lang itong may kulay orange dito sa dulo ng music. So, lalabas din yung niya. Ganyan mga boss no. So, kung nakita nyo, so sa to load on the DIC no, dyan lang natin pinutin yung ating paglo-load ng music no. May iba kasi guys. So, ayan, kung gusto nyong lagyan ng filter, kung gusto nyong i-edit nyo yung music, so pwede nyong lagyan ng filter. Kung alin yung gusto nyong so may bass din yan. So, same lang sa parang gumagamit ka lang ng DG controller na Serato guys no, mga boss. So, ang lang nito is nasa Android phone lang natin no. So, sa pag naman ng music, kung magpi-play ka ng music sa kabila is kailangan mo lang i-synchronize ang music mo no, para mapantay yung beat. Kung makita nyo sa may dulo guys ng DG controller is may guhit yung beat bar na tumatakbo. Yung guhit kailangan pindutin mo yung synchronize para magpantay, magsabay yung guhit nila no. So, ayun, kailangan lang dito guys is humanap ka lang ng timing kung saan mo ipapasok yung music mo no, kung saan mo gustong ipapasok yung music mo. So, ganyan, play, tapos synchronize, tapos yung single fader lang guys is dandahan mong
ano, ilong press mo lang, tapos papunta doon sa kabila, no, dandahan lang. So hanapan mo lang ng timing kung saan mo ipapasok, saan mo gusto ipapasok yung music. So yung kabila guys is halos kapareha lang, no. So may bass, so may mid and treble tayo, no, meron din. So same pa rin guys, no, para ka lang ang lalaro ng ano. So may pitch yan guys. So yung pitch guys is kung gusto mong ibahin yung tono ng tugtog, no. So yung BPM guys is hindi siya na-adjust, no, hindi siya bumababa, hindi siya tumataas. So yung ang pitch guys is magkasing tulad sila ng tunog sa tempo, no, sa BPM. So ang kaibahan lang is hindi bumababa, hindi tumataas yung BPM niya, no. Yun lang yung kaibahan. So parang i-fix din siya, padagdag ano sa tugtog, no. Kung gusto mong pagandahin, kung gusto mong dagdagan na mas lalo pang gumanda yung tugtog, no. So ayun, pili tayo ng music, load on the deck na naman tayo sa deck number 1 tayo, no. So yung deck number 1, yung doon naman natin ipi-play yung isang music, no. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang 2 fader, no. So pagitna ninyo lang yung single fader, tsaka so tulad na nabanggit ko ganina guys, no. So ganito lang yung gamitin yung tempo guys. Ang tempo o BPM guys ay same lang siya guys, no. Yan, angat nyo, babaan nyo yung ano, tumaas yung BPM nya guys. So kung babaan nyo is bumaba yung BPM nya, no. So ganyan. Ang tempo at pitch guys is magkaiba sila, no. So ang pitch ay parang pang-edit lang ng music, no. Kung gusto niyo yung dagdagan ng edit ng music. So kung nakita nyo guys, iangat lang natin yung volume ng deck number 1, tsaka yung bass ng deck number 2 is baba natin, tapos baba natin yung volume ng fader. So ganyan lang guys. So kailangan dito guys, kung gagamit kayo ng 2 fader guys, is yung single fader nyo is kailangan nasa sentro, no, o sa center ng fader nyo. So ganyan lang yan guys. So taas nyo yung volume ng bass nyo, tapos hanap kayo ng tempo. Kung nakita nyo guys, hindi pantay yung ano guys, no, yung takbo ng beat bar, no. Gusto ko lang i-ano sa inyo, hindi pantay yung ano, kasi hindi yun nakasynchronize guys. Kung nakasynchronize guys, yung guhit sa ibabaw ng controller nyo guys is nakapantay yan guys, no. So hindi masakit sa tinga pakinggan ang music nyo, yung tugtog nyo, kung nakasynchronize guys, no, kasi pantay yung beat nya. So ganyan guys. Yung hot cue guys is kung pipindutin nyo guys kung saan nyo gustong i-hot cue yung music, no, kung saan nyo gustong magsimula or pabalik-balik nyo pindutin yung music nyo, kunwari sa number 1, number 2. So ganyan lang yan guys. Yung number 2, number 4, number 8 guys, number 16 is pabalik-balik yung kanyang beatings guys, no. Ganyan. Tapos sa pag-exit niyan guys, sa reload exit kayo, no, pindutin nyo yung reload exit. So mawawala na rin yun guys, no. So ganun lang kasimple guys ang paggamit ng virtual controller, no, or CDJ controller na gamit ang Android phone nyo. So may equalizer rin siya guys, no. So pwede nyong pwede din yung ano, kayo na yung dagdagan ng timpla yung music, or
nakadepende yan sa inyo guys kung paano nyo itimpla yung inyong music. So may auto feed tayo dito guys. So ganyan guys, pakita ko sa inyo yung auto feed no, kung paano. So yung auto feed guys is tungkol naman kung medyo napapagod na kayong magpindot ng pangpindot sa controller niyo no. So tuklokin, pindutin nyo lang yung auto feed. So mag-mix na siya ng kusa no. So hindi nyo na kailangan pang magpindot sa monitor nyo no. So ganun lang guys. Yan. Tapos kung gusto nyo i-mix, kung makahanap kayo ng music, pwede rin dyan sa gilid may dyan nakalagay na mix and previous no. So ganyan lang yan guys, same lang din yan sa DIC number 1 guys no, magkapareha lang sila no. Ang Epix, ang lahat ng tulad nito guys, may tayo dito, simpler, may horn, kompleto yan guys. May FX kung gusto nyong dagdagan ng parang sa filter lang ito guys no. Kung gusto nyong i-filter yung inyong music, so pwede rin dagdagan nyo, ganyan guys. Tuklok, pindutin nyo lang itong ganitong guys, tulad ng reverse, babalik siya ng kusa guys no, kung pipindutin nyo lang siya guys no. So ganyan lang guys. So ganyan lang guys no. So kung nakita nyo, nag-auto-mix siya ng kusa. So hindi nyo na kailangan pang mag-mix ng So kung gusto nyo magpumili ng music, kailangan nyo lang i-mix yung nasa gilid no. May nakalagay na sign ng mix dyan, tsaka previous. So kung gusto nyo i-scratch, so pwede nyo i-scratch guys, mga boss no. So ganyan lang kasimple mga boss, yung laruin ang controller na gamit ang cellphone no, ganyan. So ayun mga boss no. So sana may naibigay or may naitulong ako na konti diskarte no, kung paano gamitin ang DJ controller sa pag remix no. So di naman natin lahat kailangan ng laptop no, kung di naman talaga kaya, kasi ang laptop medyo may kamahalan talaga no. So tulad ko na may maliit na sound system na ang tanging gamit lang namin guys is DJ controller lang no, na gamit lang ang cellphone no, sa Android phone, kasi simula nung nasira yung computer namin, yung computer ko no, nasira, at saka nabinta ko yung laptop ko no, so hindi ko kasi akalain na magkaroon ako ng maliit na sound system. So nabinta ko yung laptop ko. So ngayon walang laptop, so ang gamit ko, ang diskarte ko is nag-i-install lang ako ng DJ controller no, na galing sa Play Store no. So sa pag-install lang guys ng DJ controller sa Play Store is madali lang din guys no. So siyempre gagamit tayo ng wifi no, or data no, sa ating cellphone. So punta lang tayo sa Play Store, tapos search lang natin yung virtual DJ. So
may marami kayong mapagpilian na DJ controller guys, no. So maraming lalabas na DJ controller sa Play Store. Kung i-search lang ninyo yung virtual DJ, no. So ganun naman guys. So mga boss, so hanggang sa muli, no. So sana nag-enjoy kayo sa ating munting video, and good luck sa inyong lahat, and peace out.